Hi guys! Um, Babasahan ko na naman kayo ng story ngayon dahil mag-Halloween na. Horror ang babasahin ko para sa inyo. Guys, mag-umpisa na tayo. May isang mag-aaral na nawawala sa paaralan at nakakaranas ng nakakapangilabot na karanasan sa dilim ng kagubatan. Nagtungo siya sa isang napakatandang bahay na misteryosong kasaysayan at natuklasan ang mga sikreto ng kababalaghan na nagbabantay dito. Isang maalab at tahimik na gabi sa isang maliit na bayan sa Pilipinas. Nagbabadya ang ulan habang pinatayan ng kuryente ang paaralan. Si Gabriel, isang mag-aaral ng mataas na paaralan, ay nagpasyang maglakad pauwi. Sa kanyang paglalakad sa dilim, naglaho ang daan patungo sa kanyang tahanan. Hindi niya alam na ang kanyang gabi ay magiging isang nakakapangilabot na paglalakbay patungo sa kamay ng kadiliman. Hindi nagtagal, nadulas siya sa mabato at madulas na kalsada at bigla siyang bumagsak sa bangin. Inawasan niya ang akmang aksidente, ngunit hindi niya inaasahan ang mahigit na kakahuyan na napapalibutan sa hukay. Napalunok sa takot, tinahak niya ang mabagal na pag-akyat patungo sa itaas. Subalit habang naglalakad siya, napansin niya ang isang matandang bahay na matayog at inabandona. Na-curious sa kababalaghan na bahay, naramdaman ni Gabriel ang isang malamig na kahelang hangin na partikular na kinilabutan ang kanyang balat. Inisip niya na baka ang tahanan ay may kinalaman sa maraming alamat ng mga multo at iba pang kwentong kababalaghan na umiiral sa lugar na iyon. Matapos ang ilang minuto, pinagdesisyonan niyang pasukin ang bahay at hinarap ang kanyang takot. Hindi manalaon makapasok siya sa bahay. Agad siyang napalunok sa pagkamangha sa nakita niya. Ang bahay ay puro salamin na walang usok mula sa mga pinaglilimaan. Ang lumang silya ay gumagalaw at tumatanggi sa pagharap sa matanda. Habang siya'y naglalakad, naririnig niya ang malalasong tunog ng sirang mga apoy at mga tinig na sumisigaw sa kanya mula sa malayo. Hindi niya alam, ngunit ang bahay na iyon ay may tagapagbantay na isang espiritu ng kaluluwa na matagal nang nabubuhay doon. Ang kaluluwa ay dati pang mangingisda na bayaning nalulong sa mga kadiliman at inialay ang sarili sa bahay na iyon. Nakumpirma ni Gabriel ang mga kasaysayan ng kahilanangan at kahangalang umiiral sa bahay na iyon. Hindi niya inaasahan na matatagpuan niya ang isang purong lalagyan ng mga larawan at mga larawang makakapagbigay daan sa ibang dimensyon. Ito ang pinakamalinaw at matigas na ebidensya ng kababalaghan ng tahanang iyon. Ang bawat larawan ay naglalaman ng mga taong bumubuo ng kasalukuyang henerasyon na nanirirahan sa bahay at napag-iwanan na nabubuhay huling henerasyon. Nang muling lumabas si Gabriel sa nilalaman ng mga larawan, kinatigan siya ng mga kaluluwa at inabot ang kanya sa mga kamay nila. Humingi sila ng tulong at nagsabing nais nilang malaya
at makaligtas sila mula sa mga labirinto ng kahapon. Natuklasan ni Gabriel na ang mga ito ay mga kaluluwang hindi natapos ang kanilang misyon at nababalot sa mundo ng kadiliman. Hindi nalaloyan sa kahirian ng dilim, nagpatuloy si Gabriel bitbit ang karunungan ng mga kaluluwa ng bahay. Gumala siya sa mga bagay na hindi inaasahang nakasalay sa buhay. Ang bangungot hinabol ng mga multo at takot sa dilim ang kanyang pinapakinggan. Hanggang sa isang umaga natuklasan niya ang kapangyarihan at kalayaan na naghihintay sa dako ng liwanag. 6 na buwan ang lumipas at hindi na bumalik si Gabriel sa bahay na iyon. Ang bagay na nakangiti ang naroon ang dahilan sa pagkakapadpad niya. Ang kamanghamanghang na karanasan ay nagligtas sa kanya at pinagpapala sa buhay niya. Hindi na siya natatakot sa anumang kadiliman at kahit anong kulay ng kadiliman ay pinupukaw sa kanya ang kahalayan. Ang kwento ni Gabriel ay napaisip ang bawat isa na may mas malalim pang kahulugan kaysa nakikita nila. Ang takot at kalungkutan ay maaaring magbago kung gagabayan tayo ng mga kaluluwa na kanyang nakilala. Sa dulo, ang lumang bahay ng mga kaluluwa ay masyadong misteryoso at nakakatakot, ngunit naging ilaw din ito para sa iba na nangangailangan ng tulong at katapangan. At yun guys, ang kwento sa araw na ito. Thank you guys for watching at sa pakikinig ng kwento. Maraming salamat and like, follow, and subscribe na rin po. Thank you po.